Wait. Hindi ko sinasabing ikaw to or baka sakali lang naman na makarelate ka rito or ang pamilya mo. Sabi nga ng ibang OFW, bakit nga raw takot umuwi ang ibang OFW sa Pilipinas? Ito lang naman ang ilan sa mga dahilan. Paano nga ba hindi? Hindi ka pa nga lang nakakauwi ng Pilipinas ay sa utak mo, yung budget mo ay ubus na agad. Dahil nga sa dami ng pabor at padala at hinihingi ng iba nating kapamilya or ibang tao sa Pilipinas na wala naman naiambag nung umalis tayo bago tayo mag-abroad. Hindi ko sinasabi na nangyari ito sa lahat ng pamilyang OFW, pero ito talaga ang realidad na nangyayari sa mga kapwa natin OFW, lalong-lalo na yung mga pauwi ng Pilipinas para magbakasyon. At ito nga ang simpatya ng dalawang OFW na nagbahagi ng kanilang karanasan tuwing umuwi sila ng Pilipinas. Panoorin natin ang bidyong ito. Mo na yung daliri mo, gusto pa yung buong braso mo. Kung OFW ka, makaka-relate ka dito. Yung hindi ka pa nakaka-uwi, parang may nakaplano na agad sa mga ipon mo. Hindi ka pa nga nakakahinga, may listahan na. May bibilin, may aayusin. Yung malala, may uutang pa. Tapos sa messenger, nabalitaan, uwi ka daw ng uutang. Siyempre, hindi ka dyan. Hindi ka pa nga nakakauwi. Yung utang na yung pera mo. Pag uwi mo, paglapag mo sa Pilipinas, nahihiya ka pang lumabas kasi baka ma-corner ka. Kasi nga sa messenger, humindi ka sa kanya. Ang masakit doon, ikaw yung nag-ipon, ikaw yung malayo, ikaw pa yung pagod. Pero parang pag uwi mo, parang wala kang karapatang gastusin yung mga perang pinag-ipunan mo, pinagpaguran mo. Parang nakakaya, nabilhin yung mga bagay na gusto mo, mga bagay na po gusto mong puntahan. Hindi naman masama yung ganun na magbigay ka. Yung ano lang kasi doon, parang nasanay sila na ikaw yung sumasalo. Nasanay silang nandiyan ka naman. Sabi nga ng yumawa kong lola, pinigay mo na yung daliri mo, gusto pa yung buong braso mo. Parang hindi ko nakalimutan yun. Totoo naman yung mga may nagsasabi na kailangan mo din ng boundaries, kailangan mo din ng limit. O ako nang hihingi ng limit para sa'yo. Uwi daw siya, shinare niya yung post. Bawal mangutang, hayaan nyo siyang magdesisyon kung saan niya gagamitin yung pera niya, ha? Isa sa mga dahilan talaga kung bakit hanggat maaari, ayokong sabihin na uuwi talaga ako ng Pilipinas. Dahil dun sa mga taong abangar sa padala at pabili. Mga maririnig lang talaga sila na may uuwi ng Pilipinas. Pag may message sa'yo na pabili ako ng ganito, pasabay ng ganyan, hindi ba kayo nahihiya sa mga taong uuwi? Ang masaklap doon is, ang hilig nilang mag-ask ng favor, pero never mo naman magagawa yung favor na yun pag ikaw naman ang nag-ask sa kanila. You know, I always wanted to help, lalo na dun sa mga taong serving naman talaga na pagbigyan sa ganong favor. Pero meron lang talagang tao na hindi mo naman ka-close, tapos yung grabe yung pabili, nagpapabili ng 1 dosenang vape bes. Di ba niya naisip na yung vape na yon is bawal yon sa airport, tapos 1 dosena pa? Paano kung pinagbigyan kita, naharang ako sa airport, ako pa yung napahamak? So ano magagawa mo? Matutulungan mo ba ako? Syempre hindi, di ba? Meron pa, gold naman. Mga 2 years ago, nagpapabili daw siya ng gold. Kakilala ko siya galing Pinas. 22 karat na bracelet. Sakto that time, nasa sok ako noon. So tinanong ko, nag-inquire ako. So ganito yung amount. So magpabili, mag-deposit ka dun sa account ko, bibilihin ko na siya. Sa Pinas na lang daw siya magbabayad kasi wala pa siyang pera. Sabi ko, okay, wala kang perang ide-deposit, so hindi ko rin siya mabibili. So gusto niya siguro yung aabonohan ko siya. Gaya nga ng sinabi ko, wala namang problema sa akin yung mga magpapadala o magpapasabay. May mga kakaibigan ako dito na hindi talaga sila mapagsamantala when it comes sa ganun. Na-assess ko din kasi kung klaseng item yon, baka mamaya malaking item yon, hindi na pala siya pasok dun sa maximum kg bagahe ko. Kaya learn to say no. Marami akong mga kakilala no, hindi na ako kinakausap ngayon dahil hindi ko mapagbigyan dun sa favor nila. And that is okay. Hindi sila importante kung hindi nila ako kakausapin or hindi na sila mag-reach out sa akin. And mas okay yun kasi mas less hassle sa akin. Pinaka-ayoko kasi yung nag-e-enjoy ka sa Pilipinas, nagbabakasyon ka, tapos message ng message, pabili ng ganito. Hindi nyo ba alam yung abala na ginagawa ninyo? Ano ang mabe-benefit ng taong pinag-a-ask nyo ng favor? Una sa lahat, abala. Tapos yung pagod, nakaka-uwi naman kayo every year eh. So, bakit kailangan nyo pang gawin yun sa mga tao na aabalahin nyo pa para lang magpabili ng mga hindi naman importanteng bagay? Dahil lang nagustuhan nyo yung item, gusto lang ninyong magpabili dahil alam nyo may uuwi ng Pilipinas. Huwag ganun, bes! Sa mga uuwi ng Pilipinas dyan, so uuwi pa ba kayo? Di ba
parang medyo nakakaano minsan na umuwi kapag may mga ganitong message na nare-receive tayo. Maano ba namang maghintay na lamang kung ano iaabot ng mga umuwi sa Pilipinas? Siyempre, nakakainis man pero nangyayari talaga na may mga pag hindi na pagbigyan ay sumasama pa ang loob, sila pa yung galit. Kaya naman sana ay maintindihan natin ang mga kabayan nating OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa. Kung ano lang yung maibigay nila sa atin ay ipagpasalamat na lang natin yon. Dahil lahat ng yan ay pinaghirapan nila. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.